Naisip mo na ba kung ano mangyayari kung bigla na lang mawala ang araw ngayon? Hindi ito sasabog, hindi ito unti-unting mamamatay, basta bigla na lang mawawala. Gaano pa katagal ang mayroon tayo? 8 minuto o mas maikli pa? Ang pinaka nakakatakot, mapapansin ba natin agad? O mabubuhay lang tayong parang walang nangyari? Nakadalasan di nababanggit kahit sa siyentipikong dokumentaryo. Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari sa mga lugar na hindi pa nararating ng tao? Halimbawa, sa ibang planeta. Hindi natin tatalakayin ang Mars na laging napag-uusapan, kundi si Jupiter. Ito ang pinakamalaking planeta, isang higanteng planetang binubuo ng gas sa solar system. Tara, sakay tayo sa imahinaryong sasakyang pangkalawakan at maglakbay sa kamangha-manghang planetang ito. Ang tunay na paglalakbay ay aabutin ng 5 taon. Malalaman natin ang mga lihim ng Jupiter sa ilang segundo. Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ang tanong. Sa tingin mo, bakit tinatawag na higanteng planetang binubuo ng gas ang planetang ito? Madali lang. Kapag nakarating ka sa Jupiter, hindi ka makakalakad sa ibabaw nito dahil na magagawa mo sa ibang planeta sa ating solar system. Sa totoo, helium at hydrogen lang ang pangunahing sangkap ng kanyang atmosfera. Ibig sabihin hindi matigas ang ibabaw ng Jupiter tulad ng daigdig at parang ulap ang pakiramdam dito. Ang astig nun, di ba? Pwede tayong makalusot sa Jupiter gamit ang raketa. Siguro iisipin mo na parang logical lang yon, pero sa totoo lang hindi ganun kasimple. Ngayon, balikan natin ang mabilis nating paglalakbay papunta sa gas na planeta. Heto ka, lumilipad sa isang napaka-modernong sasakyang pangkalawakan at namamangha ka kung gaano kalaki ang higanteng ito. Kung hindi ito planeta kundi bilog na kahon, madali nitong maisisiksik ang mahigit 1,000 daigdig sa loob. Hindi lang ito ang nakakamangha sa ating isipan. Tingnan ninyong mabuti ang ibabaw ng higanteng ito. Siguradong napansin ninyo ang 7 malalaking oval. Malalakas itong ipo-ipo na kilala sa matingkad nilang puting kulay. Pero hindi pa dyan natatapos. Heto, tingnan ninyo ang kilalang pulang batik na may lapad na humigit kumulang 12,140 kilometro. Isa itong napakalakas na bagyo na itinuturing na pinakamalakas sa buong solar system. Siyempre, sisikapin naming umiwas dito. Ngayon, nasa atmosfera na tayo ng Jupiter. Yumanig ang sasakyang pangkalawakan dahil kailangan naming gumalaw sa napakataas na bilis. Nasa itaas pa lang tayo ng mga patong pero hindi na humuhupa ang init na lagpas 700 degrees Celsius. Isipin na lang natin na high-tech at protektado ang ating sasakyan laban sa init kaya tuloy ang paglalakbay. Hindi ito ang tanging problemang haharapin natin. Napakataas ng bilis ng pag-ikot ng Jupiter sa sarili nitong axis, 500 kilometro bawat oras. Kaya dito, ang isang araw ay kalahati lang ng haba kumpara sa isang araw sa Earth. Kahit ang pinakamalakas na bagyo sa ating planeta ay hindi umaabot sa ganitong bilis. Ang biglaang init ay agad napapalitan ng lamig. May biglaang pagbagsak ng temperatura hanggang -73 degrees. Kasabay nito, tumataas ang presyon ng atmosfera. Sa ganitong pakikipagsapalaran, natawid namin ang itaas na bahagi ng atmosphere ng Jupiter, ang stratosphere. Habang lalo pa tayong lumalalim, lalo ring tataas ang temperatura, bilis ng hangin at presyon ng atmosfera. Tingnan ninyo kung anong nangyayari sa paligid na yon. Nakikikita ninyo ang napakalalaking kidlat at makakapal na ulap na binubuo ng amonya. Nakakatuwang isipin kung anong susunod na mangyayari. Kailangan nating malaman ito agad. Pero sandali, hindi natin ito magagawa. Baka nagtatanong kayo kung bakit. Hindi pa alam ng siyentipiko kung ano ang kasunod ng mga ulap ng amonya. 1,162 kilometro pa rin ang pinakamalayong distansyang naabot ng mga space probe. Hindi na sila makakagalaw pa dahil sa tumataas na presyon ay nasisira sila. At pagkatapos ay tuluyang nawawasak. Isa sa mga iyon ay ang probe na tinatawag na Galileo. Nakatagal ito ng halos 1 oras sa ganong mahirap na kondisyon sa Jupiter at isa na itong malaking tagumpay. Paano naman ang imahinaryo nating sasakyang pangkalawakan?
Ipalagay natin na ang teknolohiya ay malayo na ang narating nitong mga nakaraang taon at ngayon hindi na problema para sa ating sasakyan ang mataas na presyon. Sa kabila ng pagsubok, tuloy pa rin tayong lumilipad. Nakatawid na tayo ng 5,000 kilometro at kung gugustuhin nating bumalik, magiging problema na iyon. Ang ating barko ay papalapit na sa isa sa pinaka-misteryosong bagay sa solar system, ang ubod ng Jupiter. Dito, umabot sa matinding antas ang temperatura, 4,013 degree. Hindi tayo mabubuhay sa ganitong kondisyon, pero dahil high-tech ang ating sasakyang pangkalawakan, dapat kayanin nito ang mataas na temperatura. Halos wala tayong makita, kaya kailangan nating umasa lang sa ating nararamdaman. Ngayon, wala nang gumaganang komunikasyon sa daigdig at hindi na tayo makapag-send ng signal. Patuloy ang ating sasakyang pangkalawakan sa paglalakbay papunta sa lugar na sa totoong buhay ay malabong marating ng anumang sasakyang pangkalawakan. Kahit mahina ang visibility, napansin namin ang malaking karagatan na may kumukulong kakaibang substansya. Ito ay nasa lalim na 19,000 at kilometro at itinuturing na isa sa mga layer ng Jupiter. Kahit ang pinakamahusay na mananaliksik ay di masabi kung paano nakaayos ang lahat dito. Mas mataas ang temperatura malapit sa core kaysa sa araw at ang atmospheric pressure ay 2,000,000 beses ng sa Earth. Dahil sa napakahirap na mga kondisyon, nagsisimula magbago ang katangian ng hydrogen sa atmosfera ng Jupiter. Nabubuo ang tinatawag na metalikong hydrogen dahil ang distansya sa pagitan ng mga molekula ay lumiit hanggang sa pinakamababa. Sa karaniwang kalagayan, ang hydrogen ang may pinakamagaan na timbang sa lahat ng elemento. Dahil sa mga pagbabago sa Jupiter, nagkakaroon ito ng mga katangiyang parang metal. Hindi natin masusuri ng mabuti kung ano talaga ang itsura ng karagatan dahil ang metalikong hydrogen ay kayang sumasalamin ng higit sa 70% ng liwanag. Kahit gumamit ka pa ng pinakamalalakas na pinagmumulan ng ilaw, wala ka pa rin makikita dahil sa napakatinding reflektibidad ng uring ito ng hydrogen. Ano ang nangyayari sa kosmikong mata natin? Parang naipit ito sa isang lugar at hindi makagalaw pa abante. Nagbanggaan ang grabidad at ang puwersa ng pagtulak na nagmumula sa metalikong hydrogen. Kung titingnan mula sa labas, mukhang gumagalaw pa rin ang bagay sa kalawakan, pero sabay din itong tinutulak pabalik. Sa loob ng ilang sandali, maaring umusad pa ng kaunti ang ating sasakyan, pero pagkatapos nito, malaya na lang itong lulutang halos sa gitna ng higanteng planetang ito. Isa itong seryosong balakid, pero anong nasa likod nito? Ang ubod ng gas na planeta. Walang nagkakaisang opinyon tungkol sa katangian at estruktura nito. Magkakaiba ang teorya ng mga siyentipiko. May ilan na nagsasabing ito ay isang tunaw na masa na may napakataas na temperatura. May nagsasabing kabaligtaran ito, isang solidong bagay na mas malaki pa sa ating planeta. Ang ubod na ito ay mabato, napapaligiran ng metalikong hidroheno na bumubuo ng makapal na patong at sa ibabaw ay karaniwang hidroheno. Hindi pa tiyak ang mga katangian ng ubod na ito, pero alam ng siyentipiko na napakataas ang temperatura roon. Tinatayang umaabot ito sa 35,000 na degree. Isipin mo, sa ganitong init, agad na matutunaw ang lahat ng nasa paligid. Gaya ng naiintindihan ninyo, hindi kakayanin ng ating sasakyang pangkalawakan na lumipad sa loob ng Jupiter. Maraming hadlang ang haharapin natin mula sa metalikong hidroheno hanggang sa pinakaloob ng planeta. Huwag ninyong kalimutan ang pagbabago ng presyon at temperatura na sasabay sa inyo habang naglalakbay doon. O nga, muntik naming malimutan ang radyasyon at malaking pulang batik. Lahat ng ito ay bumubuo ng tunay na landas ng kamatayan na sa ngayon ay imposibleng malampasan. Mas mainam na ang mga sasakyang pangkalawakan ang magsasat sa Jupiter, hindi mga tao. May ilang pag-usad na sa usaping ito. Mula noong 2016 ang space probe na Juno ang nag-aaral sa planeta. Nakakuha na siya ng mga larawan ng pinakamagandang aurora na siyang pinakamalaki sa buong solar system at naitala rin ng mga tunog ng shockwave. Kahit ano paman, marami pa ring lihim ang Jupiter na hindi pa nito ibinubunyag.
Sa tingin nyo ba, abot kaya ang teknolohiya sa antas na lubos nating mapag-aaralan ang planetang ito? Maaring hindi pala ang 3i Atlas ang inaakala natin. Sasatyang pangkalawakan ng mga alien? Ayon kay Avi Loeb, isang astropisiko mula sa Harvard, hindi raw ito kometa. O baka nga ay isa itong sasakyang pangkalawakan ng mga alien dahil sa napakabihirang trajektorya ng bagay na yon. Ayon sa siyentipiko, ito ay kakaiba kumpara sa iba pang mga interstellar na bagay at kung paano sila kumikilos. Ang 3i Atlas ay malapit na sa daigdig na yung Nobyembre ng taong ito. At ayon sa mga pagtataya ni Loeb, kailangan maging handa ang sangkatauhan sa anumang posibleng senaryo. Isipin mong sa kalye ng bahay mo, biglang may signal at samosaur na lumitaw. Ano ang iisipin mo sa critical na sandali? Hindi maaari yan! Halos ganoon din ang nakakagulat na epekto sa mga siyentipiko ng isang interstellar na asteroid na kasalukuyang dumadaan sa solar system. Bihira tayong bisitahin ng ganitong uri ng bisita. Sa katunayan, bago ito, dalawa pa lang ang naitalang interstellar na bagay na hindi nakagapos sa grabidad ng ating solar system. Ibig sabihin, dumaraan lang ito at ang solar system ay parang hintuan lang sa biyahe nito gaya ng Shipetovka para sa mga pasahero ng tren na Kyiv-Uzhgorod. Ano nga ba ang kakaibang sinaunang bagay na ito? Maari ba itong maging banta o ang mga piraso nito sa kaligtasan ng sangkatauhan? Ano-anong interstellar na asteroid ang nakadalaw na sa solar system at naitala ng mga astronomo sa mundo? At ang pangunahing tanong, may banta ba sa atin ang pag-atake ng mga alien dahil sa pangyayaring ito? Ang bagay na 11-13Z o kung paano ito opisyal na tinatawag na 3i Atlas 2025 ay isang napakalaking pahabang bato, ang ikatlong kumpirmadong interstellar na asteroid. Ang teleskopyo ng Kile na Atlas ay ilang buwan ng masusing nagmamasid dito at ang datos mula Hunyo 14, 2025 ay nagkumpirma na ito nga ay isang dayuhan mula sa malalim na kalawakan. Ngunit may lumilitaw na dilema kung saang grupo dapat isama ang bagay na ito, sa mga asteroid ba o sa mga kometa. Habang lumalapit ang bato sa araw, lalong lumilitaw ang mga palatandaan na aktibidad ng kometa. Halimbawa, nagkaroon ito ng maliit na buntot at mahinang koma ng gas at alikabok, kaya posibleng ang hinaharap natin ay isang interstellar na kometa. Gaano kalaki ang bagay na ito? Wala pang eksaktong datos, ngunit tinataya ng karamihan sa mga siyentipiko na nasa 20 kilometro ang diametro nito. May ilang estruktura sa mundo na mahirap isipin kung gaano kalaki, tulad ng estatwa ng pagkakaisa sa Gujarat at Burj Khalifa Tower. Ang mga bundok ng Kilimanjaro o Jamaluma, isipin mo ang dalawang Everest at kalahati na nagkakaisa bilang isang bagay na lumilipad sa 245,000 kilometro bawat oras. Malaki ang sobra nito sa mga kinakailangang parameter para makaalis sa gravitasyonal na impluensya ng araw. Dahil ang ikatlong kosmikong bilis para sa ating sistema ay 42 kilometro bawat segundo. Tama ang datos malapit sa daigdig at ang bagay ay gumagalaw sa 60 kilometro bawat segundo. Ito ay karagdagang patunay ng kanyang interstellar na katayuan. Ano-ano pang mga asteroid ang bumisita sa solar system bilang mga dayuhang bagay? Opisyal na naitala si Oumuamua noong 2017 at si El Borisov noong 2019. Itinuturing itong kometa na itinapon ng isang sistemang bituin noon at maaring nasa isang sinturon ng mga asteroid na kahawig ng ating Kuiper Belt. Bakit itinuturing na kometa si El Borisov? Dahil noong lumapit ito sa araw, malinaw na nakita ang mga palatandaan, isang pahabang buntot at koma. Si Oumuamua ay ganap na kakaiba. Isa itong ganap na asteroid, ngunit ang hugis nitong parang puro na hindi karaniwan para sa mga ganitong bagay ay naging dahilan noon ng maraming haka-haka tungkol sa umanay artipisyal na pinagmulan ng dayuhang bagay na ito. Gayunpaman, kahit malaki ito, hindi pa rin malapit sa laki ng bida ng video natin. Ang sukat ni Oumuamua ay humigit kumulang 400 metro lamang. Bakit kaya ganito ang hugis ng asteroid? Ano ang nagbigay dito ng pagbilis na hindi dulot ng grabidad ng solar system? Sa ngayon, wala pang sagot dito. Maaring hindi dapat isantabi ang teorya tungkol sa artipisyal na pinagmulan na mariing tinututulan ng siyentipikong komunidad. Saan kaya nagmumula ang mga ganitong bagay? Pinaniniwalaang ang ilan dito ay galing sa malalayong parte ng solar system gaya ng Oort cloud o maaaring kabilang sa mga kometang matagal ang pag-ikot.
Sa mga huli, malamang nakabilang ang kometang Hale-Bopp na nakita noong 1996 hanggang 1997. Ang pag-ikot nito ay tumatagal ng 2,500 taon. At pati na rin ang Neowise na natuklasan noong tagsibol ng 2020 tungkol sa bagay na ito, hati ang mga opinyon. Dahil ang panahon ng pag-ikot nito ay 6,000 at 800 taon, kaya hindi mayaalis na interstellar ang pinagmulan nito. Sa kontekstong ito, isinasama rin ang ilang mga asteroid na matatagpuan sa Kuiper Belt. Ano ang dahilan kung bakit itinuturi ng mga siyentipiko na bisita sila ng solar system? Una, dahil kakaiba at sobrang eksentriko o hyperbolic ang kanilang mga orbit. Halimbawa, ang asteroid 514,000 at 107 dahil sa ganitong kakaibang pag-uugali na hindi karaniwan sa mga katutubong bagay ng solar system ay itinuturing na nahuli mula sa interstellar na kalawakan ilang milyong taon nang nakalipas. Maaring ihambing ang mga batong dayuhan mula sa kalawakan sa mga paleontological o archaeological na natuklasan. Sa pag-aaral sa kanila, makakakuha tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga lugar na hindi natin mapupuntahan o makita kahit gamit ang makabagong optika. Bakit nababihira tayo makakita ng interstellar na lagalag? Ayon sa siyentipiko, bihira talagang dumalaw sa solar system ang mga asteroid at kometa na hindi rin nakapagtataka dahil napakalawak ng universo at maliit lang ang daigdig sa navigation map nito. Sa kabila nito, tinatayang may ilang ganitong bagay na dumadalaw sa atin bawat taon. Bakit hindi natin sila nakikita? Dahil sobrang hina ng liwanag nila o napakaliit nila. Sobrang liit o hina nila kaya hindi sila nakikita ng mga teleskopyo sa lupa. Pero may solusyon dito. Ang bagong obserbatoryo ni Vera Rubin ay nagpapalawak ng kaalaman sa astronomiya at sa mga susunod na taon, inaasang dadami pa ang listahan ng mga interstellar na bagay. Ano pa ang pwedeng ikwento tungkol sa interstellar na asteroid na 3I Atlas? Bukod sa bilis at laki, ang diametro nito ay nag-iiba mula 20 hanggang 40 kilometro. Dapat ding banggitin ang masang 10 milyong beses na mas malaki kaysa kay Oumuamua ang malinaw na hiperbolikong orbita at ang trajectory na halos kapareho ng plane ng ekliptika. Ang dalawang huling katotohanan ang unang napansin ng mga siyentipiko kaya't inuri ng mga astronomo ang bagay bilang interstellar, ibig sabihin ay hindi nakakabit sa solar system sa pamamagitan ng grabidad. Ang asteroid ay abot sa perihelyo mga bandang Oktubre 30, 2025, dadaan ito ng kaunti mas malapit sa araw kaysa sa orbit ng Marte. Ang pangunahing tanong na kinainteresa ng mga tao, hindi ba delikado ang dahin ito para sa mga tao sa mundo? Dahil kung ang isang bagay na may 20 kilometro ang diametro at may napakabilis na bilis ay bumangga sa mundo, tiyak na magdudulot ito ng malawakang mapaminsalang epekto. Pagkalipol ng 80 hanggang 100% ng populasyon ng mundo, mega tsunami at lindol, hindi pa nararanasang aktibidad ng mga bulkan, pagbagsak ng mga ekosistema at asteroid na taglamig. Sabihin natin, para sa ganitong pinsala, sapat na ang isang bagay na 20 beses mas maliit. Pero ang ganito kalaking bato, malamang ay tuluyang magwawakas sa sibilisasyon ng tao. Pero pwedeng magpakalma ang mga nag-aalala. Siguradong masasabi natin, hindi delikado para sa atin ang asteroid na ito. Matatagpuan ito sa kabilang panig ng araw at tahimik na lalabas sa hangganan ng ating sistema para maglakbay sa walang buhay na kalawakan ng milyon-milyong taon pa. Pakinggan ninyo kung ano-anong tunog ang sasabay sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, may isa pang panganib na ikukwento namin. Nasaan na ngayon ang 3I Atlas? Lumampas na ang asteroid sa orbit ng Neptuno at ngayon ay nasa 4.5 astronomical units mula sa araw sa pagitan ng orbit ng Jupiter at ng asteroid belt. Patungo sa konstelasyon ng Sagittarius ang direksyon ng kanyang galaw. Maari bang obserbahan ito? Oo, pinakamadali itong gawin gamit ang mga rover sa Marte. Pagkatapos nito, mas mahirap ng subaybayan si 3I Atlas dahil lalapit ito sa araw.
Kamakailan naglabas ang New York Post ng isang artikulo kung saan sinabi ng mga mamamahayag na papalapit sa atin ang isang alien na artipakto na kasing laki ng Manhattan. Kaya sa Nobyembre-Disyembre, dapat tayong maghanda sa posibleng pagsalakay mula sa labas. Hindi na nakagugulat ang ganitong mga artikulo dahil tulad ng ibang interstellar na bagay, hindi rin naiwasan ang mga spekulasyon at haka-haka. Narinig pa ang teoryang artificial ang pinagmulan ng asteroid mula sa mga siyentipiko gaya ni Harvard Professor Avi Loeb, pinuno ng Proyekto Galileo. Ang mapanuksong siyentipikong ito ay paulit-ulit nagbigay ng palagay, hindi lang sa interstellar na bagay na ito, kundi pati sa mga naitalang dati na sinasabi niyang may palatandaang teknolohiya mula sa dayuhan. Wala pang napapatunayan dito ngayon, ngunit pinupukaw nito ang imahinasyon at kinatatakutan ng ilan. Kung walang lumutang na dayuhang armada sa ibabaw ng daigdig ng taglamig, unti-unting lalayo ang bagay na ito. Muling dadaan ito malapit sa Neptuno sa simula ng taong 2028. Pagkatapos nito, babalik na ito sa kalawakan sa pagitan ng mga bituin. Ang maagang pagtuklas sa malaking katawan sa kalawakan habang papalapit pa lang ito sa solar system at hindi kapag papaalis na ito ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para masaliksik ang asteroid. Ano ang kahulugan ng ganitong padaaral sa agham sa mundo? Mahalaga ito dahil mabibigyan ng pagkakataon ang mga astronomo na pag-aralan ng material mula sa ibang sistema ng bituin at malaman ang komposisyon at pinagmulan nito. May ilang astropisiko na nagpapalagay na ang asteroid ay nagmula sa isang lokasyon sa daang gatas kung saan matatagpuan ng halos 2 katlo ng mga bituin sa ating galaksya. Bakit hindi siya nanatili sa paligid ng bituin niya at naglakbay pa? Malamang ang asteroid ay naitaboy palabas dahil sa gravitasyonal na interaksyon sa isang gas giant na halos kasing laki at kasing bigat ng ating Jupiter. Hypothesis pa lang ito at mas eksaktong datos pa ang makukuha matapos pag-aralan ang bagay na ito. Kaya ano nga ba ang dala ng asteroid na 3I Atlas bukod sa pagkabigla, paghanga at pangamba? Ito ay isang tunay na bintana patungo sa ibang mga mundo na maaring malaki ang pagkakaiba ng mga batas nila sa mga batas natin na magpapahintulot na maikumpara ang mga proseso ng pagbuo ng planeta sa universo na ito. Ibig sabihin, ipapakita ng nabanggit na asteroid ang natatanging mga katangian ng sariling sistema ng bituin. Sa video na ito, ikukwento namin ang tungkol sa mga asteroid na may natatanging katangian sa kanilang sistema ng bituin, tulad ng kometa Borisov na natagpuang may kakaibang sangkap. Para sa mga astronomo, ipinapahiwatig nito na nabuo ang bagay sa napakalamig na kapaligiran malapit sa isang bituin na lubhang naiiba sa araw. Dagdag pa, ang mga interstellar na bagay ay mahalagang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga unang yugto ng ebolusyon ng mga sinaunang kumpol ng bituin. Sa mga asteroid at kometa, pwedeng pag-aralan ang epekto ng digravitasyonal na pagpapabilis, linawin ang modelo ng estruktura ng mga galaksya at ang densidad ng interstellar na kapaligiran. Ang pinakamatamis ay ang posibilidad na matuklasan ang bakas ng buhay. Malabong mangyari ito direkta, ngunit ang pagtuklas ng prebiotic molecules ay maari magpalakas sa hypothesis ng panspermia na nagsasabing na ipapasa ang buhay at bahagi nito sa pagitan ng mga bagay sa universo. Huling tanong. Paano dapat umasta ang interstellar na asteroid na ito para mapatulala ang mga siyentipiko at ang publiko? Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, may naganap na isang pangyayari na hanggang ngayon ay wala pang nakakapantay sa laki o lawak nito. Kahit si Elon Musk, nakilala sa mga mapangahas na ideya at imahinasyon, ay hindi pa rin ito napapantayan. Noong 1977, dalawang probe na tinawag na Voyager o manlalakbay ang inilunsad sa kalawakan. Bakit ang misyon na sinusubaybayan pa rin ng buong mundo hanggang ngayon ay nagsimula mismo sa panahong yon? Noong dekada 60, palumitaw ang ideya ng pagpapadala ng walang pilotong sasakyang pangkalawakan sa mga planeta ng solar system. Isang araw, nakalkula ng intern na si Gary Flandro na sa pagkatapos ng dekada, 70 magiging posible ang paglilibot sa lahat ng panlabas na planeta gamit ang gravitasyonal na manyobra sa paligid ng Jupiter dahil maghahanay ang mga ito. Naintriga ang mga tao sa gawa ng Batang Hanyo at napatunayan tama ang kanyang palagay. Talagang maglalapit-lapit ang mga planeta, kaya't mas mapagmamasdan natin ang mga ito ng mas mabuti sa pamamagitan ng mga probe. Sa paraang ito, ipinakilala ang proyektong Voyager sa mundo. Ang kambal ng mga aparato ay inilunsad noong Agosto 20 at Setyembre 5, 1977. Pero hindi ayon sa pagkakasunod ng bilang, kundi kabaligtaran pa nga.
Ginawa ito ng sinadya. Dahil bawat probe ay may kanya-kanyang layunin at sariling itinakdang ruta. Kay Voyager 2, napunta ang Jupiter at Saturn, pero matapos palawigin ang misyon, matagumpay niyang napag-aralan ang Uranus at Neptune. Si Voyager 1 ay mahusay ding natapos ang kanyang misyon. Bumisita siya sa mga higanteng planeta at Galilean na buwan ng Jupiter. Pagkatapos, dumaan siya sa pinakamaikling ruta palabas ng heliosphere at naging unang nagpadala ng impormasyon tungkol sa matitinding kondisyon ng interstellar medium. Sa tagal ng serbisyo ng mga aparato, may hahambing sila sa Mars rover na opportunity na natalakay sa isa sa aming kamakailang video. Maraming beses na ring nilampasan ng mga Voyager ang inaasahang haba ng serbisyo at ang mga inaasahan ng kanilang mga lumika. Balikan natin ang mga kawili-wiling sandali ng misyong ito kasama ang mga eksklusibong larawang kuha ng mga sonda na hanggang ngayon ay nasa sentrong pang-agham. Hindi lang basta nag-eksplora ng mga planeta ng solar system ang mga sonda. Masinsinan din nila itong kinunan ng mga larawan. Halimbawa, ang Voyager 2 ang unang lumapit sa mga Galilean na buwan at kumuha ng detalyadong larawan ng Europa. Matapos mailathala ang mga ito, napaisip ang mundo sa posibilidad ng malaking karagatan sa ilalim ng yelo ng buwan ng Jupiter. Kinunan din ng probe ng malapitan ang sinaunang Ganymede. Unang kumuha ng detalyadong mga larawan ng Jupiter ang Voyager 1, partikular na ang dambuhalang bagyo na 3 siglo nang nagangalit sa atmosfera ng planeta. Umabot na rin ang probe sa paligid ng Saturn. Sa mga singsing nito na matagumpay namang nakuhanan ng larawan ng aparato, bahagyang napinsala ang baras ng mga instrumento. Voyager 2 lang aparatong gawa ng tao na pinakamalapit sa nagyelong Uranus. Sa mga polo ng higante, naitala nito ang temperatura na -200 at 15 degrees Celsius. Kumuha ang probe ng daan-daang larawan ng planeta at mga buwan nito at nakatuklas ng mga bagong buwan at singsing. Ngunit lalo pang napalapit ang Voyager 2 sa Neptuno sa layo lamang na 48,000 kilometro pagkatapos ay kumuha ito ng natatanging mga larawan ng maalamat na malaking madilim na batit ng pinakamabilis na bagyo sa sistemang solar. Nalaman din ng aparato na hindi lang ang Triton ang buwan ng Neptuno. Nadiskubre pa ng probe ang 4 pang buwan. Nakakamangha ang mga ganitong eksena, hindi ba? Tiyak mong itatanong, saan hahantong ang mga Voyager pagkalipas ng libu-libong taon? Magsimula tayo sa mga pangkalahatang impormasyon. Mahahalagang kagamitan. Magkapareho ng kagamitan ang 2,800 kg na probe. Ang bigat ng kargamentong kagamitan ay 86 na kilo. May 3 thermoelectric generator na nakakabit sa mga Voyager na pinapagana ng plutonium 200 at 38 na may half-life na halos 88 taon. Kaya unti-unting bumababa ang bisa ng mga sistema ng nabigasyon at iba pa. May 2 reprogrammable computer ang aparato na madalas nakatulong maiwasan ang problema sa biyahe. May 2 antena na nakatutok sa magkaibang direksyon, ilang kamera, infrared at ultraviolet spectrometer, mga detektor ng plasma, kosmikong sinag at mga kargadong partikulo at mga magnetometer sa loob ng sasakyan. Mensahe para sa mga nilalang mula sa ibang planeta. May dalang gintong disk bawat probe na may 115 slide ng mga tanawin ng daigdig, datos ng agham at impormasyong ukol sa estruktura ng tao. Bukod dito, puno rin ng mga tunog ang elektronikong daluyan. Maririnig ang iyak ng sanggol, ugong ng mga bulkan, alon ng dagat at salita ng tao. Nasa disk ang mga obrang musikal at mga sikat na kanta. Sa madaling salita, kung may isang nilalang na may katalinuhan ang makatagpo sa mga Voyager, siguradong gugustuhin niyang bisitahin ang daigdig matapos niyang mapakinggan at mapanood ang inihandang material. Nakakalungkot isipin, ngunit unti-unting iniiwan ng mga kagamitang gawa ng tao ang sistemang solar patungong malamig at malayong kalawakan. Iba man ang landas ng mga probe, iisa pa rin ang kapalaran nila. Hindi na sila babalik sa daigdig. Ayon sa mga espesyalista, magtatagal ang komunikasyon sa mga Voyager hanggang mga taong 2025 hanggang 2030 pagkatapos ay tuluyan na silang mananahimik. Kapansin-pansin, noong 2017 matapos ang 37 taong pahinga, pansamantalang pinaandar ang mga makina ng Voyager 1 upang ayusin ang direksyon ng probe.
Huling ginamit ang mga ito noong Nobyembre 1980. Noong dumaan ang aparato malapit sa Saturn, nasaan na ito ngayon? Noong Setyembre 2013 opisyal na inanunsyo ng NASA na nakalabas na ang Voyager 1 sa interstellar space, iniwan ang hangganan ng heliosphere. Dinaanan ng aparato ang sona ng estagnasyon, ang hangganan ng solar system at kalawakan habang tinitiis ang matitinding pagsubok. Pagkakalantad sa napakalakas na magnetic field, buhos ng mataas na enerhiya ng mga elektron at pagbagsak ng galactic rays. Ang susunod na biyahe ng Voyager 1 ay sa malalayong bituin. Totoo, ang pagkikita sa bituing AC Plus 79, 3,888, ang pinakamalapit na bituin sa konstelasyon ng Giraffe ay magaganap sa loob ng hindi bababa sa 40,000 taon mula ngayon. Dadaan ang probe sa layong 15 trilyong kilometro malapit sa higanteng bituin. Sa huli, maglalakbay ang Voyager 1 ng walang hanggan sa Milky Way. Si Voyager 2 ay dadaan sa medyo ibang ruta. Noong Enero 2017, ang aparato ay nasa layong 16.9 bilyong kilometro mula sa araw. Kung lilipad dito sa bilis ng liwanag, mararating ang lokasyong iyon sa humigit kumulang 16 na oras. Pero sa ating kakayahan, umabot ng 40 taon ang biyahe. Noong Disyembre noong nakaraang taon, nakapasok na rin ang ikalawang probe sa interstellar space. Lalabas siya sa solar system pagkatapos sinalampasan ng dulo ng Oort cloud. Pagkatapos nito, maglalakbay si Voyager 2 sa ulap ng Oort ng 30,000 taon. Pagkatapos nito, tatawid pa ang probe sa grupo ng Interstellar Nebula. Abutin ito ng mahigit 70,000 taon. Habang nasa loob ng gas na ulap, dadaan din si Voyager 2 malapit sa bituin ng Ross 248. Mangyayari ito pagkalipas ng 40,000 taon. May mas malalayong prediksyon din. Pagkalipas ng 296,000 taon, kung walang magpapalihis dito sa landas nito, dadaan ang probe malapit sa Sirius sa layong 4.6 na liwanag taon. Kaya, ang mga probe na kalahok sa programang Dakilang Paglalakbay ay pumasok na sa isang napaka-interesanteng yugto na sa kasamaang palad ay mahuhulaan na lang natin ang mga mangyayari. May naiwan sa mga tagalupa na mga larawan tulad ng pale blue dot o mapusyaw na asul na tuldok. Ito ay ang daigdig na kuha mula sa layo na 6 na bilyong kilometro. Ito ang tunay na regalo ng mga Voyager na tuluyan ng lumalayo. Tingnan natin muli ang pinakamagagandang larawan. Sana nagustuhan ninyo ang bidyong ito. Bilang pasasalamat, mag-like, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya dahil mahalaga ito. Makakatanggap kayo ng mas mabilis na update kaysa sa iba. At sa huli, maglaro tayo ng isang munting interaktibong laro. Subukan ninyong ituloy ang pariralang Mahal Ko. Isulat ang sagot sa ibaba ng video. Ang pinaka-interesante ninyong mga komento ay tiyak na may isasama sa susunod na episode.